The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. In those days, a decree went out from Caesar Augustus that the whole world should be enrolled. This was the first enrollment when Quirinius was governor of Syria, so all went to be enrolled, each to his own town. And Joseph too went up from Galilee, from the town of Nazareth to Judea, to the city of David that is called Bethlehem, because he was of the house and family of David, to be enrolled with Mary, his betrothed, who was with child. While they were there, the time came for her to have her child. She gave birth to her firstborn son. She wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Now there were shepherds in that region living in the fields and keeping the night watch over their flock. The angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were struck with great fear. The angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I proclaim to you good news of great joy that will be for all the people. For today in the city of David, a Savior has been born for you, who is Christ and Lord. And this will be a sign for you. You will find an infant wrapped in swaddling clothes and lying in a manger." And suddenly there was a multitude of the heavenly hosts with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace to those on whom his favor rests." My dear brothers and sisters, this is the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. May dalawang tao na nakakulong at sa kulungan na iyon napakadilim maliban sa isang maliit na butas. At paggabi, sabi ng isa, "Ang dilim dito, wala akong makikita." Sabi naman ng isa, "Buti na lang may maliit na butas, nakikita ko yung bituin at liwanag ng buwan." Itong Pasko, nakakaiba sa gitna ng pandemya. Saan tayo nakatingin sa Pasko? Anong nakikita natin? Sa ating mga binasa ngayon, sinabi sa atin, dumating ang liwanag, na siyang magbibigay sa atin ng gabay upang mamuhay ng matiwasay. Ngunit sa Ebanghelyo, sinasabi rin na may mga taong gusto nilang i-flex yung kanyang muscles, no? Caesar Augustus, the emperor of the Roman Empire. Lahat dapat mag-register kahit saan ka galing. Kahit anong kalagayan mo, you have to register. Quirinius, the governor, he has to implement. Ang kawawang San Jose, Santa Maria, nagdadalang tao. Malayo ba yung Galilee sa Bethlehem? Pag pumunta ka ng Holy Land, kailangan mo nang mag-bus. Malayo po yan. At panahon nila, naglalakad sila kung mabilis, 4 na araw. Siyempre, matutulog sa gabi. Mabagal, aabutin ka ng 10 araw. At nagdadalang tao si Maria. Siguro, naubos yung dalang pera ni Jose, na kahit sa isang tulugan ay hindi lang makakayanang bayaran.
Sabi naman ng iba, hindi sila pinatuloy sapagkat buntis si Maria. Karamihan kasi ng Indoon, wala kasing kwarto-kwarto. Malaking espasyo, ihiga ka na lang doon. Kung manganganak ka, nakatingin lahat ng tao, kakahiya naman. Wala talagang lugar. Kaya siguro doon na lang sa isang maliit na sabsaban, may privacy. At doon, si San Jose, si Maria, naging witnesses sa pagsilang ng Panginoon. Ano ang ibig sabihin para sa atin yan? Ang Panginoon ay hindi sinilang sa isang palasyo, hindi sinilang sa isang entablado, sinilang sa isang sabsaban. Kaya kung hahanapin natin ang Panginoon ngayon, huwag tayo maghahanap sa isang napakagandang Christmas crib. Sabi nga ni Saint Oscar Romero, if you're going to look for Christ in our time, do not seek Him in the pretty Christmas cribs, but seek for Him in places where there are young people who sleep this night with nothing to eat, with nothing to lay their heads on, with only cardboard and newspapers. Kung hahanapin natin ang Panginoon, doon isisilang ang Panginoon sa Paskong ito. Kaya nga, kung titingnan natin, sinilang ang Panginoon sa isang mundong madilim na siya nagdala ng liwanag. In a world broken with so much greed and so much competition of power, so much difficulties. Kaya nga siguro naintindihan ng Panginoon yung kalagayan ng mga taong naghihirap. Itong mga nakaraang buwan, hindi madaling pinagdaanan natin. Nagsimula tayo sa volcanic eruption noong January. Pagsimula ng February, andyan na yung takot sa COVID-19. Nag-lockdown tayo noong March. Nag-celebrate tayo ng mga Holy Week, ng Easter, nakakulong. Online yung ating mga misa. Akala natin hindi na tayo makakalabas. Ngayon, binuksan, may dumating namang bagyo. Itong taong ito, napakahirap na taon. Gusto siguro natin matapos na. Sana dumaang mabilis itong Pasko, mag-New Year na, tapusin itong 2020. Kahit tumawid tayo ng 2021, hindi pa rin tapos. So, saan tayo nakatingin? Yung ginather namin yung mga employee namin, sana, Father, tapos na itong pandemyang ito, balik tayo sa dati. Pero sabi nila, we cannot go back to what was before. We have to get used to this. And we have to learn of the good things that we have encountered for these past months. We realize yung mga taong hindi natin pinapansin, yung mga basurero, mga delivery, mga nasa grocery, mga security guard, yung hindi natin gaanong pinapansin sa hospital, sila ngayon yung napaka-importante. At nakita natin, lahat tayo ay may kakayahang baguhin ang ating kalagayan. Nakita natin, napaka-importante ang time that we spend for our family. Nakita natin na kailangan pala nating makilala ang bawat isa o makikilala natin ang talento meron tayo. May makasama kami sa opisina na ngayon, marunong na silang mag-bake. May iba marunong na mag-gardening. Ang daming magandang nangyari. Iwan na ba natin lahat yon? We have to learn. At itong dumaang bagyo, ang dami nating sinisisi. Keso ganito, itong gobyernong ito, itong office ng government na ito, tinambakan yung ilog. Hindi natin na-realize, kinalbo na yung mga bundok natin, kaya bumaha. We just understand, everything is connected. Ang basurang tinapon natin, babalik sa atin. Ang mga kalbong bundok, they will not hold any more water. Sabi nga ng mga nag-aral, dahil we destroy the forest, those who live in the forest
even the microorganism, even the virus has nowhere to live but to live in us. Kaya nakita natin, everything is connected. Kapag wala tayong gagawin, masisira natin ang mundo. Kaya saan tayo nakatutok ngayon? Ito'y Pasko at naiibang Pasko. Parang hindi tayo sanay na ang simbahan ay ganito. Dati, naalala ko, pag simbang gabi, nahihirapan kami kasi nakaupo na yung mga bata rito. Yung aming prior, binibilang yung mga tupa sapagkat inuuwi ng mga bata yung mga tupa. Every simbang gabi, nawawala yung mga tupa. Ngayon, nakakalungkot, wala na yung mga batang yan. Ano? Dumaan ako dito sa Biak na Bato. May mga batang gustong pumasok, di makapasok, ando dun sa bakod. Kanina, nung lumabas ako sa Quezon Avenue, ang dami mga taong nanlilimos. No? Ibang-ibang Paskong ito. Parang hindi natin nararamdaman, no? Hindi natin nakikita. Yung dati nating pag sinabing Pasko, no? Na masayang-masaya tayo. Pero doon ba tayo makatututok lamang? Are we going to only to look at these difficulties? That we can say we cannot celebrate a joyful Christmas. Ang hirap, dati sinasabi ko pa sa mga tao, pwede nyo bang batiin katabi ninyo ng Merry Christmas? Ngayon, hindi mo pwedeng sabihin, baka tumapon yung mga laway natin sa katabi natin. Ibang-ibang Pasko, pero saan ba tayo dapat nakatingin? If Jesus Christ is not born in pedestals of mansions of powerful people, but in simple people, the challenge for us now in this Christmas is, can we give birth to Christ in our own very lives? Kasi ang totoong Pasko naman talaga, ang totoong ligaya bilang Kristiyano, pag namatay tayo, tinanong tayo ng Panginoon, when I was hungry, when I was thirsty, when I was sick, did you give me food? Did you give me drink? Did you visit me? Yun ang totoong ligaya ng Kristiyano. Sabi ng aming Dominican na si Yves Congar, the expression of love is mercy, and mercy is like my skin. Remove it, and I will die. Can we feel the suffering of the others? Or shall we only point fingers to others who are the cause of our suffering? Ang hirap, sabi ng Santo Papa, nung sinulat niya yung letter on proclaiming Saint Joseph sa 150 years ng kanyang pagiging patron of the Universal Church, mahirap pala magturo. Kapag it's a sign of weakness that we haven't accepted our own weaknesses. Sa Pilipino, pag nagturo tayo ng isang daliri, yung apat, tatlo, tinuturo tayo. What is very important now is, can I be the person to express care? Can we be the person who could allow this suffering to bear fruit of understanding, of patience for others? Sa pamilya, hindi yan ang hirap na maging nanay ngayon, ang tatay. Siguro yung nakaraang online classes, ang hirap sa mga tatay at nanay. Hindi lang sa bata. But can we allow this suffering to bear fruit, not to blame others? Can we be the voice of the voiceless in our midst? Ang daming nagalit nung makita nating pinatay yung isang ina, si Sonia, kasama ng kanyang anak na si Frank Anthony, the Gregorio family. And many lent their voices. Many blamed the policeman. Maybe the culture of that happening in our midst. But I ask myself, is this the best way to do it? Is this the best way to help us understand what is happening? Or we just listen to the narratives? Kasi talaga namang dati na yan, maraming kaso. Saka nag-isa lang yan, marami na mabubuting polis. O di kaya, siguro isulong na natin yung death penalty para wag matigil na yan. But is that the answer to that?
Is that the answer? Siguro, matagal na tayong naging tahimik, ano? We did not lend our voices na ang culture of death does not anymore recognize the life that is so precious, the life that is born in our midst, the life of those that we just simply pass by and don't do any help. Nung sinulat ng Santo Papa yung Fratelli Tutti, sabi niya lahat tayo magkakapatid. And that's the only way forward in our time. That's the only way forward we can have meaning in our life. Yung sumulat yung aming Master of the Order, si Father Gerard Timoner, itong Christmas, kinuwento niya yung isang teacher, tinanong yung mga estudyante, paano yung masasabi na dumating na yung araw, tapos na ang gabi? Sabi ng estudyante, siguro, teacher, kapag sa malayo nakita mo yung puno, at pag may araw na, malalaman mo yung puno na yon kasi abroad, mansanas o kaya orange. Sabi ng teacher, hindi. Sabi ng isang estudyante, siguro po, pag dumating na yung liwanag, sa malayo nakita mo yung hayop, kung yun ba'y baka o kaya kabayo. Sabi ng teacher, hindi. Sabi ng mga estudyante, ano ngayon po ang pag may tapos na yung gabi at tapos na yung dilim, dumating na yung araw na may liwanag. Sabi ng teacher, ganito yan. Masasabi mong tapos na yung gabi at dilim, may liwanag, sa sa malayo, may nakita kang isang tao. At sa liwanag na yan, nakita mo ang kanyang mukha na siya ay iyong kapatid. Unless we see each other as brothers and sisters, having the same dignity, having the same right, we will not celebrate a new life this Christmas. We will not see the light that each one of us has. That each one of us should not put off the light of the others because that is Christ present in the others. Nag-gathering yung mga Dominican, si Bishop Sok, Dominican din kasi si Bishop Sok, member ng fraternity. Naglabas siya isang libo. Sabi niya, sinong gusto ng 1,000? Ang daming tumas ng kamay. Tapos ang ginawa ni Bishop Sok, kinampol niya yung 1,000. Sinong gusto ng 1,000? Ang dami pa rin tumas ng kamay. Tapos ang ginawa niya, hinulog niya sa baba at inapakapakan niya. O sinong gusto ng 1,000? Kinampol, inapakapakan. Tumas pa rin ang kamay. Tapos kinuha pa yung 1,000 dinuraan. Sinong gusto ng 1,000 na kinampol, inapakapakan, dinuraan? Gusto pa rin ng lahat. At may lumapit na madre, sabi, Bishop, pwede ko bang hingin 1,000? Ang gusto sabihin ni Bishop, kahit anong mangyari sa 1,000 na yan, 1,000 pa rin yan. Hindi yan mababago. Ganon ang bawat isa sa atin. Kahit anong mangyari sa buhay natin, nagka-COVID man tayo, nagkasakit man tayo nitong pandemya, binaha, binagyo, nalunod, naanod, nawala, ang lahat. Hindi naaalis. Bawat isa sa atin. Mahalaga para sa Diyos. That's the reason we have to rejoice. Pinaalala sa atin ng Panginoon, naging isa natin siya. Lahat tayo mahalaga sa Panginoon. Yung mga natutulog dyan sa tabi ngayong gabi, sa kariton, sa mga bahay natin, mahalaga sa Panginoon. We have reason to rejoice. Magkasama tayo lahat na mahal ng Panginoon.